Amen. Amen, amen, and amen. Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa ating Friday online Bible study. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat at nakita ko na naman yung ating mga kasama na naandyan sa Google Meet. Praise the Lord po mga kapatid. So, tayo po ay dadako na sa ating pinag-aaralang topic, where is Jesus? Last Friday na pag-usapan na natin ito. Ang ating verses ay kinuha natin sa Luke chapter 2, 41 to 52. Okay? So, meron tayong first point last Friday. So, for the way of introduction, daanan natin para tuloy-tuloy tayo sa ating point number 2. Last Friday, na pag-usapan natin, where is Jesus? Point number 1 natin, presuming His presence. Yan yung ating naging point last Friday, presuming His presence. The danger of assumption. Delikado pala yung nag-a-assume. Assumption, no? Napag-aralan natin. First subpoint natin dito sa presuming His presence, mga kapatid, the assumption was reasonable. Reasonable naman yung assumption ni Mary and ni Joseph. Kasi nung pumunta sila sa Jerusalem, mga kapatid, from Nazareth, kasama nila yung kanilang mga kinsfolk, mga kamag-anak, at yung mga buong karaban sila eh. So iniisip ng dalawang mag-asawa, na baka naandoon ang Panginoong Yesus sa kanyang mga tito, mga tita, mga pinsan, ganyan, di ba? So, the assumption was reasonable. Yun yung ating naging first subpoint sa presuming His presence. Pero, ang danger ng assumption, mga kapatid, kung ilalagay natin sa katayuan natin bilang mga mananampalataya, minsan nag-assuming tayo, nakasama pa natin si Kristo sa ating mga ginagawa. Yung pala, hindi na. So, napag-aralan natin yan last Friday. Maybe you are busy in the ministry, but you don't have time sa Panginoon. Naramdaman nyo na ba yan? Masyado kang abala sa ministry. Maaga pa lang, gising ka na, pupunta ka na ng church Sunday. Galit ka pa pag late ka. Nag-aaway-aaway na kayo. Di ba? Ang bagal nyo kumilos. Ganito, ganyan, ganyan. Ayokong malate. Pero ang nangyayari, nakapokus na lang tayo sa ministry, hindi doon sa pinaglilingkuran nating hari, ang Panginoong Jesucristo. And sadly, hindi lang tayo mga believers ang nag-fall sa ganyang assumption. Even the unbelievers. They assume that they know Jesus Christ. Pero ang totoo, hindi. Sabi nila, kilala ko si Kristo. Pero ang tanong, kilala ka ba ni Kristo? Yan ang pinakadelikadong assumption. Knowing na kilala ka ng Panginoong Yesus, yung pala wala ka namang personal na relasyon sa Kanya. Delikado po yan, assumption. And under this presuming His presence, meron pa tayong subpoint number 2, the absence was undetected. Hindi nila napansin agad, 3 days na. Wala pala ang Panginoong Yesus sa kanila, kay Joseph and kay Mary, pauwi na sila sa Nazareth. 3 days pa nila bago nila nalamang wala si Kristo. Sa atin din, mga kapatid, ganyan. Minsan, nakala natin, kasama pa natin si Kristo sa mga ginagawa natin, yung pala hindi na. Napapansin mo, parang fed up ka na. Yung church service, parang dry na sa'yo. Parang naging daily routine mo na lang, o Sunday routine mo na lang, weekly routine. Yung prayer time mo, wala na, empty na rin. Pag naikinig ka ng salita ng Panginoon, hindi na tumatama sa puso. Parang pumasok sa kanang tenga, lalabas sa kaliwa. Dry na, undetected, mga kapatid. Undetected na wala na pala sa iyo si Kristo, hindi na siya nasa gitna ng buhay mo. Di ba? So yun yung second subpoint natin. Delikado po yun. Delikado po yon. And third point, mga kapatid, sa gandahang loob ng Panginoon, the alarm finally came. Nalaman ng mag-asawa, naku, wala pala talaga ang Panginoong Yesus sa kanila. So darating tayo sa ganyang pagkakataon. Napapaalalahanan tayo ng Panginoon. Anak, baka masyado ka ng busy, malayo ka naman na sa akin. Performance-based ka na, hindi na sa presence. Di ba? Naalala nyo si Martha and si Mary? Si Martha, performance-based eh.
Pero si Mary, presence ng Panginoon ang pinakamahalaga sa kanya. Di ba? So yan yung ating tatlong subpoint sa presuming His presence. Merong danger sa assumption. Amen? So tuloy na po tayo sa ating second point. Second point na po tayo tonight mga kapatid. Where is Jesus? For our second point, pursuing His presence. Pursuing His presence. Anong ibig sabihin nun? Diligence of seeking. Diligence of seeking His presence. Kung nalaman mo sa ating point number 1 sa last Friday natin, na wala si Kristo, ano ang gagawin mo? Ano ang dapat mong ginagawa na? Ngayong wala na sa iyong buhay ang Panginoon, hindi na siya yung sentro ng iyong buhay. Ito na yung point number 2 natin. You need to pursue His person. Pursuing His person, mga kapatid. Luke chapter 2 verses 45 to 46. Basahin natin. Nung nalaman ni Joseph and ni Mary na wala si Kristo, bumalik agad sila sa Jerusalem. Basahin natin. Luke chapter 2 verses 45 and 46. And when they found Him not, they turned back again to Jerusalem, seeking Him. And it came to pass that after 3 days, they found Him in the temple. So, nung nalaman nilang wala si Kristo, bumalik agad sila. So, kapatid, ngayong nakikinig ka ngayon, sa tingin mo ba kasama mo pa talaga ang Panginoong Yesus sa iyong paglalakbay? Where is Jesus in your priorities in life? Where is Jesus in your heart? Yan kasi yung question na magmamatter sa atin ngayong gabi. You may have the personal relationship with Him, but are you seeking Him first and foremost sa iyong buhay? Amen? That's the question. So second point, pursuing His person. The diligence of seeking. Under this point, point number 2, the search was immediate. The search was immediate. When Mary and Joseph realized Jesus was missing, they did not delay. Hindi na sila nagpa-delay. Bumalik agad sila. At alam nyo ba, mga kapatid, sa buong caravan na pabalik sa Nazareth, silang dalawa lang ang bumalik. Anong point nito, mga kapatid? Personal ito. Personal pursuit ng mag-asawa ni Mary and ni Joseph na hanapin yung kanilang anak. Kasi alam nila kung gaano kahalaga si Kristo sa kanila. Kapag nalaman mo na wala si Kristo sa iyong buhay at alam mo yung kahalagahan niya, immediately hahanapin mo siya. Amen? Tama ba? Kasi hindi mo hahanapin yung isang bagay kung walang halaga sa iyo. Amen? Hindi mo babalikan yon. Hayaan mo nang mawala yon. Diba? Kaya ang mga tao ngayon, alam nyo, walang interes sa Bible study, walang interes sa salita ng Panginoon, walang interes sa Sunday service, kasi hindi nila alam yung kahalagahan ni Kristo. Diba? Nangyayari yan. Kaya wag tayong magtataka na kahit anong yaya mo sa mahal mo sa buhay, please, mag-church ka naman Please, mag-attend ka naman sa Bible study. Ngingiti lang sa'yo. Sige, pag may time. Okay lang ako. Meron akong relasyon sa kanya kahit hindi ako pala church. Ito yung principle. When Mary and Joseph realized that Jesus was not with them, immediately bumalik sila. Kasi ganun kahalaga si Kristo sa kanila. Amen? So kung ikaw ngayon na nakikinig, nanonood ka sa Bible study na ito, gaano kahalaga sa iyo si Kristo? Handa ka bang talikuran yung mga ginagawa mo para lang hanapin siya? Amen? Bakit ba tayo hindi humihinto sa Bible study Friday after Friday? Kasi alam natin yung halaga ni Kristo sa ating buhay. Pag ang ating mga mahal sa buhay ay namatay at wala silang personal na relasyon kay Kristo,
sa impyerno sila pupunta. Yun yung kahalagahan, kaya tayo nagpapatuloy. Kaya tayo bumabalik Friday after Friday kasi nauunawaan natin ito. The same thing with Mary and Joseph. Ganun kahalaga si Kristo kaya bumalik sila sa Jerusalem. Amen? So they did not wait to see if he would catch up on his own. Hindi nila inisip na, susunod yan, malaki na yan, 12 years old. Hindi. They did not make excuse or minimize the problem. They turned back immediately and began seeking Him. Ganun kahalaga si Kristo sa buhay ng mag-asawang ito. Nakapag hindi ka nakapag-church, nakapag hindi ka nakapagdasal, nakapag hindi ka nakapagbasa ng salita ng Panginoon, nababother ka, may kulang. Di ba? Ganun dapat. This pattern for the believer who has drifted from the Lord. The moment they realize something is wrong, our heart is cold. Our prayer life is dry. At ang nakakalungkot yan, ano yung kasunod? Sin crept in. Papasok na yung kasalanan. So pag nararamdaman mong malayo ka na kay Kristo, do not delay. Do not delay. Turn back immediately. Turn back now. See Him now. Amen? Isaiah 55 verse 6. Isaiah 55 verse 6 says, Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Kung may reminder ka na naririnig ngayon through this Bible study, hindi yan aksidente. Balik ka na. Amen? Balik ka na. I remember the prodigal son. Naging lesson na natin to minsan, di ba? Yung the prodigal son. After spending his substance in riotous living, and now being with the pigs where he was not supposed to be, realized that he had made a huge mistake. Alala niyo yung istorya ng prodigal son? Buhay pa yung tatay niya, hiningin niya na yung kanyang mana. Napaka-disrespectful. Alam niyo ba, in Jewish custom, pag hiningi mo yung mana mo at buhay pa yung tatay mo, parang sinabi mong mamatay ka na, akin na yung mana ko. Ganun yung ginawa ng batang ito. But when he realized yung kanyang nagawang kasalanan, ang sabi niya sa kanyang sarili, I will tell my father, I have sinned against heaven and in thy sight, and I'm no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants. Ayun yung realization nung batang ito. Nung nakita niyang nagkakasala siya at nagkasala siya. And immediately, he went back home. He went back home. Makikita niyo yan sa Luke 15 verses 17 to 19, mga kapatid. Nung na-realize niya na may mali sa buhay niya, hindi na siya nag-isipan ng dalawa. Umuwi agad siya. Amen? Luke 15:20 says, after that realization, ito ginawa niya, Luke 15:20, and he arose and came to his father. He didn't just plan it, he did it. Hindi na siya nagplano, hindi na siya nag-realization ng marami pa. Pag alam mong sablay-sablay na yung ating buhay, desisyon, pag-iisip na malayo kay Kristo, nauuna na yung emotion kumpara sa kanyang salita, huwag ka na magdalawang isip. Mali yan. Amen? Just go back to His Word. Anong nangyari? The heart of repentance is there. The heart of repentance is there. Ano nangyari? He realized, nagkaroon ng resolution, return, at ang bottom line, yung end niya, restoration. Amen? So kung tingin mo ngayon na medyo pasway-sway ka sa iyong paglakad bilang Kristiyano, huwag mo nang patagalin, do not delay. Kasi yung sway-sway na yan, ang kahantungan mo niyan, pagkadapa. Pagkadapa. Pag nag-delay ka,
titigas yung puso mo. Naghahanap ka ng confirmation na tama itong ginagawa ko kahit alam mo namang mali. Tama. Naghihintay lang yung Ama. Balik ka na. Amen? 1 John 1:9. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? So when you realize na wala si Kristo sa buhay mo, wala sa sentro ng buhay mo, search immediately. Search your heart. Baka iba na yung laman yan. Amen? Pursue His person. Pursue Christ. Pursue Christ diligently. So, yan yung ating first subpoint sa pursuing His person. Immediately. Huwag mong patagalin. Kasi pag pinatagal mo yan, bubulungan ka pa ng kalaban. Amen? Tama ba? Na maiista ka na sa pagdesisyon ng tama. Imbes na na-realize mo na mali yung ginagawa mo, dahil nag-delay ka, matatabunan niya ng panibagong kasalanan. Kaya hindi ka natutuloy. So, search immediately. Seek Him immediately. Amen? So, yan yung ating first subpoint. Second subpoint. When you realize that Jesus is not in you anymore, in your life, in your heart, the center of your living, mga kapatid, go back. Search Him diligently. And second subpoint, alam nyo ba, yung pagbabalik sa Panginoon was costly. The search was costly. The search was costly. 3 days, imagine, balik tayo sa story ng pamilya. 3 days, Mary and Joseph searched for Jesus. They did not give up after a few hours. Hindi sila huminto. 3 days na hinanap pa rin nila. They did not say, we look long enough. Masyado nang mahaba yung paghahanap namin. Hihinto na kami. Bahala na, may magbalik kay Kristo. Wala. Hindi. They persisted until they found Him. 3 days. Costly yun, mga kapatid, sa panahon nila. Imbis na nasa Nazaret na sila, nagpapahinga na, andito sila naghahanap kay Kristo. 3 days. Siyempre, mangungupahan sila ng titirahan. Kakain sila. Costly. Pati yung time nila and energy, madadamay. Di ba? But, seeking Jesus is not always convenient. Tandaan niyo yan. Seeking Jesus is not always convenient. It will cost you time. It will cost you effort. At karamihan ngayon sa mga tao, ayaw nilang ibigay yung time nila sa Panginoon. Mas maraming time sa ibang bagay. Mas maraming time sa mundo. Mas maraming time sa barkada. Mas maraming time sa bisyo. Inuubos nila yung kanilang time. Hindi kay Kristo. It will cost you effort. Yung lakas nila, napapagod lang sila sa walang kabuluhan. But not pursuing Christ. Nakita natin yan, mga kapatid. Searching Jesus was costly. It will sometimes cost you the comfort of going along with the crowd. But He is worth every sacrifice. He is worth the search. Kung alam mo yung kahalagahan ni Kristo, worth siya sa time mo. Worth siya sa effort mo. Worth siya sa energy mo. Amen? So, babalik lang tayo sa basic. Gaano mo kakilala si Kristo? Kasi kung gaano mo siya kakilala, doon mo makikita kung gaano siya kahalaga sa iyo. Amen?
So it will cost you, mga kapatid, in seeking Jesus. And in seeking Jesus, you need faith. Hindi mo yan gagawin kung wala kang faith sa Kanya eh. Di ba? Ba't mo hanapin yung isang bagay kung wala namang halaga sa iyo? Bakit ka magtitiwala kay Kristo kung wala ka namang pananampalataya sa Kanya? And faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Romans 10:17. Kaya tayo may Bible study na gaya nito para maunawaan ko at maunawaan mo na mahalaga ang relasyon mo kay Kristo. Amen? Huwag ka na magtaka. Ikaw, huwag ka na magtaka kung bakit hindi mo hinahanap si Kristo kasi wala kang pananampalataya. Tama? Kasi kung may pananampalataya ka sa Kanya at kilala mo siya, hindi mo siya iiwan. Kahit anong trials and testing, saan ako pupunta? Nasa iyo ang buhay. Sabi ni Peter. Di ba? Magre-rebelde pa ba ako sa iyo, Panginoon? Ikaw ang may gawa ng buhay ko. Tama ba? So, faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Para makilala mo si Kristo, makinig ka ng Kanyang salita. Kailangan ng faith. Kasi without faith, it is impossible to please Him. Hebrews 11:6 says, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So kung lalapit ka sa Panginoon, dapat may pananampalataya. Kasi kung lalapit ka sa Kanya ng walang pananampalataya, hindi siya malulugod. Di ba? At kung lalapit ka sa Kanya, maniwala ka na siya nga ay Diyos nga. At siya ay rewarder of them that diligently seek Him. Remember the prodigal son? Balik ulit tayo sa prodigal son. The prodigal son went home. The father was anticipating his return. Naghihintay yung tatay eh. Lagi siyang nandun sa bintana, nakatingin sa malayo. Inaabangan niya yung kanyang anak. Alam niyo ba yung reason bakit? The reason he came running to meet his son, nung nakita niya afar off, the reason he came running to meet his son is that a son who had been disrespectful to his parents could be stoned to death. Yun talaga yung dahilan. Maaring batuhin itong anak niya hanggang mamatay. Kasi disrespectful. If his neighbors had seen the son first, they might have thrown stones at him that could have hurt or even killed him. Kasi under the Mosaic law, in Deuteronomy 21:18 to 21, mga kapatid, Deuteronomy 21:18 to 21, a rebellious son could be brought to the elders and stoned. Yun yung pwedeng mangyari. And the village, the people acted as community enforcers. Kaya malayo pa lang yung anak niya, binabantayan niya na yung pagbalik. Kasi ayaw niyang mamatay ito o masaktan ito sa pagbabalik. Kasi it will cost you. It will cost you, mga kapatid. Luke 15:20, balikan natin. Luke 15:20. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran, and fell on his neck, and kissed him. Yun yung nangyari sa prodigal son. The father ran to get him first. Because in Jewish culture, mga kapatid, older men didn't run. Bakit? It was undignified. But he ran to cover his son's shame and protect him from the village. And that's grace. That's grace, mga kapatid. Kahit gaano pa tayo kalayo o napalayo sa Panginoon, the Lord is anticipating your return. Costly
Winaldas mo na yung lakas mo. Winaldas mo na yung buhay mo. Winaldas mo na yung oras mo. Pero ang kagandahan, naghihintay sa iyo ang Ama sa pagbabalik mo. At alam mo ba, that run, yung pagtakbo na yon, that run was costly. Not only for the prodigal son, but also for the loving father. Damay din yung tatay dito eh. He laid aside his dignity because his son mattered more than his pride. Mas mahalaga yung anak sa tatay kaysa sa pride niya. Amen? Mas mahalaga yung relationship kaysa sa pride. Amen? Tayo, napagsalitaan lang tayo ng hindi maganda ng kamag-anak natin, ng mahal natin sa buhay. Ay, bahala ka na, hindi na kita siyesera ng gospel. Tigas ng ulo mo, bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na nire-reach out, ikaw pa matigas. Di ba? Yung tatay iba. Yung tatay iba. He laid aside his dignity because his son mattered more than his pride. So ikaw, ano yung hindi mo kayang ibaba para sa pagmamahal mo sa kamag-anak mo, sa magulang mo, sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo? Ano yung hindi mo kayang ibaba? Amen? It will cost you. It will cost you. Ganun talaga. Kasi ang Panginoong Jesucristo na pattern natin, He cost Him His life. Anong ginawa niya? Philippians 2:7, Christ made Himself of no reputation. Diyos siya eh. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya, bumaba siya sa lupa para sa kaligtasan mo at kaligtasan ko. Tayo, napagsalitaan lang tayo ng hindi maganda, wala na. Hiwalay ng dekolor sa puti. Kanya-kanya na tayo. Di ba? Pero hindi ganon. Kasi pag ganon yung ating attitude, yan yung sign na wala si Kristo sa puso mo. Naandyan siya pero hindi niya nafe-feel yung kabuuan mo. Amen? Luke 15:20, yung tumakbo yung tatay when the father ran and fell on his neck and kissed him, Middle Eastern patriarchs didn't run. It was shameful. But he chose shame to save his son. Isisave ko na lang yung relationship kaysa mapahiya ako. Kasi mas mahalaga yun. Di ba? At ganun din yung ginawa ni Kristo. Di bali nang maipako ako sa krus, imak ako ng mga tao. Basta lang magkaroon ka ng kaligtasan at ako. Di ba? Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgressions. Na dapat tayo yun. The Father's run points to the cross. Yun yung prinsipyo. Grace is costly. So kung tumanggap tayo ng grace sa Panginoon, dapat yan din yung ating isinasabuhay at ipinapakita sa kapwa natin tao. It will cost you. Searching Jesus will cost you. Obeying Jesus will cost you. Seeking Jesus will cost you. Kaya nga sabi niya, deny yourself. Die to yourself. So that Christ lives in you. Di ba? Romans 5:8 says, But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. And that is dignity, forgotten for love.
Makasalanan pa tayo nang namatay sa atin si Kristo. Kinalimutan niya ng kanyang dignidad dahil sa pagmamahal niya sa akin at sa iyo. Amen? And the truth hits harder. Love runs. Pride doesn't. I will not pursue Christ. Okay lang ako. Pride yan. At yung pride na yan, dadalhin ka sa apoy ng impyerno. Amen? Sira ang relasyon. Kung pinairal ng tatay yung pride. Hindi na nila natagpuan si Kristo kung si Mary at si Joseph, pinairal nila yung kanilang pride. Di ba? James 4:6 says, James 4:6, God resisteth the proud, but giveth more grace unto the humble. The Father humbled Himself first. Biruin mo, matapos lustayin yung kanyang kayamanan, siya pa yung sumalubong sa anak para iligtas sa villagers. Halikan, yakapin. Di ba? So sa atin, mga kapatid, ano ang ginagawa natin to pursue Christ? What are you doing now? Are you pursuing Christ? Kasi kung alam mo yung kahalagahan ni Kristo, unang-una, first subpoint natin, pursuing His person, immediately. You will seek Him immediately. Pag alam mo na ang yung mga desisyon na ginagawa na, yung tumatakbo sa isip mo ay hindi na makadiyos, seek Him immediately. Balikan na kagad sa kanyang salita. Amen? Huwag mo nang patagalin. So for our third subpoint, sige, balikan muna natin. Yung point natin, point number 2, pursuing His person, the diligence of seeking. First subpoint natin, the search was immediate. When you realize that Christ is not the center of your life, search immediately. First subpoint, the search was immediate. And second subpoint, mga kapatid, it will be costly. The search was costly. Ang hirap nun bumalik. Di ba nakakahiya? Pag may nasirang relasyon, nakakahiya. Nakakahiyang mag-sorry, nakakahiyang magpakita ng mukha. Di ba? It is costly, but it is worth the search pag bumalik ka kay Kristo. Amen? Kasi magkakaroon ka ng restoration. And third subpoint natin, mga kapatid, the search led to the right place. Hindi ka hayaan ng Panginoon. Pag hinahanap mo siya, naandyan siya. Actually, hindi naman siya nawala eh. Natakpan lang siya ng mga kasalanan. Especially pride. Emotions. Yun yung mga bagay na nagtatakip ng mata natin para makita natin presensya ng Diyos. Amen? Luke 2:46. Luke chapter 2 verse 46 says, the search led to the right place. After 3 days, they found Him in the temple, sitting in the midst of the doctors, both hearing them and asking them questions. So yung kanilang paghahanap, they led them to the right place. After 3 days, natagpuan nila. Where did they find Him? Saan nila natagpuan ng Panginoong Hesus? In the temple. In the temple. In His Father's house. In the place of the Word of God. At ngayon, ganun din. This is still where Jesus is found today. Doon mo rin matatagpuan si Kristo, in the Word, in prayer, in the gathering of His people, and in the place of worship. Hindi mo siya matatagpuan sa kanto. Hindi mo siya matatagpuan sa umpukan, kung nasaan ang sa gitna ay alak. Hindi mo siya matatagpuan sa diskuhan na napakalakas ng tugtog.
Hindi mo siya maririnig doon. Kung hinahanap mo si Kristo, ang dali lang. Makikita mo siya in the Word, in prayer, and in the gathering of His people, and in the place of worship. Ang tanong, hinahanap mo ba siya? Amen? So this is a common problem for many people. Pakinggan nito. Even Christians. This is a common problem for many. When they experience hardships in life, when everything goes wrong, they sincerely seek God's help. Di ba? Pag yung hopeless ka na, talagang hirap ka na sa buhay, hinahanap mo yung tulong ng Diyos. Tama? But when they are delivered from it, they return to their old ways. Bumabalik din sa dating gawi. Pero nung nandun siya sa paghihirap, Lord, i-deliver mo lang po ako dito. Uunahin na kita. Magbabago na po talaga ako. Lalayo na ako sa gawa ng masama. Iiwasan ko na yung mga kasamang hindi nagdadala sa akin sa kabutihan. But, when they are delivered, balik sa dating buhay. Nakalungkot, ano? Pero nangyayari yan. It seems that they only look for God's help, but not for God Himself. Gusto lang nila yung tulong ng Diyos, pero hindi yung Diyos mismo. Amen? Ganyan ba tayo? Pag may problema, kung makauluhod ka at makaiyak ka, lahat ng pangako binigay mo na sa Panginoon. Lord, hindi na talaga ako uulit. Alam ko, mali ito. Pagkatapos, kinabukasan, nung maayos na yung pakaramdam mo, balik ka na naman sa dati. Tandaan mo, walang ugnayan ang liwanag at dilim. Walang ugnayan ang katuwiran at kabaloktukan. Do not unequal yoke. Amen? Be ye holy. Ano ba ibig sabihin pag sinabing be ye holy? Be separated. Separated from the world. Amen? Alam mo, para tayong mga Israelites eh. Para tayong mga Israelites. Judges 2:18 and 19. Tingnan niya. Judges chapter 2 verses 18 and 19. And when the Lord raised them up judges, lagi nagbibigay ng judges ang Panginoon eh, during those times nung wala pang hari. The Lord raised them up judges, yet it came to pass, when the judge was dead, they returned and corrupted themselves. Pag wala ng bantay, balik sa dati. Balik sa kasalanan. Kailangan bang bantayan ka? Ha? Tandaan mo, the Holy Spirit is indwelling in you. Hindi kayo iniwan ng Panginoon. Pero ganyan yung cycle natin, just like the Israelites. Amen? We do things that we think that is right in our own eyes. But the end thereof is death. Amen? So, huwag na matigas ulo. Psalm 78, verse 34 to 37, ito yung context niya. When he slew them, then they sought him. Nevertheless, they did flatter him with their mouth, for their heart was not right with him. Grabe, ano? Yung salita natin, papuri sa Diyos, amen, amen. Thank you, Lord, thank you, Lord. Pero yung puso natin mali. Iba yung nilalabas ng bibig sa totoong laman ng puso. Amen?
Tama ba? Actually, ganyan yung mga tao. Meron silang tinatawag na foxhole faith. Foxhole faith. Narinig niyo na yung foxhole faith? Foxhole faith, ito yung don't just want the rescue, want the rescuer dapat. Foxhole faith is turning to God only when you are in trouble. Then, forgetting Him when life is good. Foxhole. Parang immediate solution lang. Emergency only prayer. Parang ganun lang sa iyo yung Panginoon, pang emergency lang. Pero pagka nakalagpas ka na sa emergency, parang nakalimutan mo na siya. Yung foxhole na yan yung ginagamit ng mga soldiers under fire would suddenly pray, God, get me out of this and I'll live for you. Ganun yung mga sundalo eh. Meron silang foxhole, habang sila ay nandoon na sa bingit ng kamatayan, emergency exit ba? Na lahat ng pangako nandoon na. Pero pag nakaligtas na, nakalimutan yung pangako. Amen? So mga kapatid, if you have lost your sense of His presence, kung nararamdaman mo na nawala na talaga yung presensya ng Panginoon sa salita mo, sa pag-iisip mo, sa gawa mo, sa priorities mo, the answer is not to look among the world's distractions. Hindi mo siya makikita sa mundo. Come back to the Word, not to the world. Amen? Come back to the Word, not to the world. Come back to prayer. Come back to the house of God. That is where He is found. Doon mo siya makikita. Doon mo siya makikita. James 4:8. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Lapit ka sa Panginoon, lalapit siya sa iyo. Amen? Ganun lang kasimple yon. Walang itataboy ang Diyos na lumalapit sa Kanya. Settle not for temporary relief, but pursue God and make your calling and election sure. Kung sinasabi mong ikaw ay ligtas, make your calling and election sure. Set your affection on things above, not on things on the earth. Dapat yan ay nakikita sa iyo, hindi na yung kaligayahan ng mundong ito. Di ba? Madali namang makita eh. Dalawa lang. Bad and good. Heavenly or earthly. Colossians 3. Colossians 3 verses 1 and 2. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above. Kung sinasabi mong nabuhay kang muli, you are born again in Christ, seek those things which are above. Set your affection on things above, not on the things on the earth. Kaso ganun pa rin eh. Inuubos natin yung oras natin sa pagtatrabaho. Hindi naman maling magtrabaho. Pero pag nakalimutan mo na si Kristo, inuna mo na yan, hindi ka magkakaroon ng satisfaction. Lagi ka pa rin kukulangin. Kasi ang magpupuno lang sa atin ay ang ating relasyon kay Kristo. Not just a relief, but a relationship. Amen? Balik tayo sa basic. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pursue God first. Siya muna, bago ang ano pa man. Amen? So I hope and I pray, itong ating lesson tonight, ay maging paalaala. Rebuke na kung rebuke, para tayo ay maituwin. Di ba? Pursuing His person calls us to seek Jesus diligently. Not just diligently, but persistently. Persistent, hindi lang yung pag may problema ka.
Lalo na pag masaya ka dapat. Di ba? And in the right place. Doon ka sa right place. Saan mo siya makikita? In His Word. In Bible study like this. Through prayer. And in the house of the Lord. Amen? At alam niyo ba yung kagandahan? Sabi sa Hebrews, He rewards those who truly seek Him. Kasama yung kanyang reward. Ano yung reward? Good relationship with the Lord. Peace yun. Di ba? Yung alam mong meron kang relasyon kay Kristo, it is the greatest gift na pwede mong makamit. Kasi kapayapaan yun eh. Despite of many trials and testing na kinakaharap mo, meron kang kapayapaan. Kasi alam mo, secure yung iyong relationship sa Kanya. So do not ignore the absence of Jesus in your life. Wag. Bakit? Worse, kung wala ka personal na relasyon sa Kanya, that will lead you to hell. Seryoso. Seryoso yun. Tomorrow is not promised. It might be too late. Kaya kung naririnig mo ang Bible study na ito ngayon, this is the right time. James 4:14 says, whereas ye know not what shall be on the morrow. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Yung buhay mo, saglit lang yan. Ang dami naman nating nakikita kahit sa social media, di ba? Kahapon lang ang lakas. Kinabukasan, wala na. So do not wait. Pursue Christ. Pursue Christ. Hebrews 9:27 says, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, meron kang desisyon na dapat gagawin, paghahanap kay Kristo, yan ay ngayon na. And you know where to find Him. In His Word. Through prayer. And the gatherings of the believers. Amen? So, dyan natin tatapusin yung ating Bible study tonight. I hope and I pray maliwanag. Where is Jesus? Where is Jesus? Amen? So, tigilan natin yung assumption. Huwag kang mag-assume. Huwag kang mag-assume na kasama mo si Kristo, yung pala hindi na. Pursue His presence. Seek Him immediately. Seek Him immediately. Agad-agad. Ngayon na. Though, it will be costly. It worth the search. And that search will lead you to Him. To the right place. Amen? So, God bless you and to God be the glory. So, dyan po natin tatapusin yung ating Bible study tonight. I hope and I pray naging pagpapala po yung ating pag-aaral ngayong gabi. Napaalalahanan tayo, nahamon tayo, na kung meron tayong dapat hinahanap, yan ay si Kristo. Una sa lahat. Amen? So God bless you and to God be the glory. Let's pray. Mama naming makapangyarihan sa lahat at banal, maraming salamat po sa palaala ng iyong salita. Panginoon, kung natagpuan namin ang aming mga sarili na malayo sa amin ang Panginoong Yesus, sa aming salita, sa aming gawa, sa aming pag-iisip, hindi aksidente ang Bible study na ito tonight. We need to pursue your Son, the Lord Jesus Christ. And we need to seek Him, search Him immediately in our hearts. Though it will be costly, it is worth the search. Maraming salamat dahil hindi mo kami nilalayo sa iyo. If we search you, you will lead us to the right place. At ang Bible study na ito, pag-aaral ng inyong salita, ay ang paraan mo para matagpuan namin muli ang aming katayuan sa harapan ng Panginoong Yesus. Kung sa kalagitnaan namin, wala pang personal na relasyon sa Panginoong Yesus ang nakikinig ngayon, naway gawin niya ang kanyang desisyon ngayon din na tanggapin ang ginawa ng Panginoong Yesus
para sa kanyang kaligtasan ng pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli para mailigtas sa kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ganoon din po sa aming mga mananampalataya, nawa tulungan niyo po kami na huwag manatiling complacent sa aming paglakad bilang Kristiyano. Hayaan mo pong i-search namin ang aming mga puso immediately. Though it will cost us, masasaktan kami, but it is worth the search para kami ay maituwid at maitama. Maraming salamat po sa iyong salita, sa iyong papuri at pagpapasalamat, pinakamataas na papuri, dahil ang lahat ng ito ay samo ko sa matamis na pangalan ng aking Panginoong Yesus. Amen, amen, and amen. Amen, mga kapatid. God bless you and to God be the glory. So dito po natin tatapusin yung ating Bible study tonight. So before we end sa ating Facebook Live, tingnan natin sino yung mga nakasama natin bago tayo pumunta sa ating Google Meet. Amen. Tingnan natin sino yung mga nakasama natin online. Amen. Sister Janet Amular. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa pagsama sa amin ngayong gabi. Ate Eden. Praise the Lord, Ate Eden. Amen. Nanay Ophel. Praise the Lord, Nanay Ophel. Sister Lily. Amen. Amen and amen, Sister Lily. Sister Jolly. Amen. I hope and I pray safe ang pag-uwi mo ng Pilipinas at maayos ang iyong kailangan gawin dyan sa Pilipinas. Sister Loreline. Amen. Sister Loreline. Kaya pala wala po kayo sa ating Google Meet. Nandito kayo sa live. Sister Loreline. Amen. Amen and amen. Sister Marife. Praise the Lord, Sister Marife. Maraming salamat po. Maraming salamat. Sila Mamang, sila Botay na nasa online. Amen. Amen and amen. Sino pang nandyan? Amen. So hindi ko na kayo makitang lahat na naway naging pagpapala po yung ating Bible study tonight, and magpatuloy po tayong mag-aral at lumago sa kanyang salita. So God bless you and to God be the glory. I-end na po natin itong ating Facebook Live at dadako po tayo sa ating Google Meet for Thanksgiving and prayer time. God bless you. To God be the glory. Have a good night rest. Kita-kita po ulit tayo next Friday para sa ating third point. God bless you, mga kapatid. To God be the glory.